Kruhay Antique, no? Bayad-ayad nga aga. Alright. Katahom sa imo nga ano sir? Katahom sa imo background kung makita mo sa Facebook page namon, katahom ka via Zoom kita. So makita nyo ang gwapuhon nga pungyahon ni Sir Floyd Nixon Calawag sa atong kadyang Facebook live presentation sa mga pinalangga naton nga mga tag para matik. Alright, Sir Floyd, nanawag kami kanimo because we want to be educated at the same time, ma-enlighten kami sa dyang nagalagaw tulad yang ano ni nga istorya sa social media nga kuno daw hindi kuno safe nga magkaon kita sa isda sa kadya nga mga hugada bangod man nga may pansyon kuno to sa may sibaste nga narugo bangod man sang dyang drag call nga balod ka grabing hangin. So narugo tong sangka patyurog to kag may mga believe to be may mga bangkay kuno to nga nagkalaanod pa sang tubig dagat. So first and foremost Sir Floyd, ano ka matuod may rugyan gimanayhanhaw nga mga isda nga nagakaon sang kadiver kun bangkay sang taho Sir Floyd? Mayad-ayad gid nga aga sa tanan nga mga tagparamati, no? Especially sa K5 News FM. Duro-duro nga salamat amigo Arjan for giving me this opportunity. Kay halin pa hapon yung na topiko kag interest katon mga ginatawag natin anti-Kenyos all around the world. Yes. Sir Arjan ang very sensitive nga topic kag actually we're very thankful with MDRMO Sebaste kay kahapon may na-recover sa nga cadaver or actually ulat ulo rin to, no, nga bangkay. So this is a good topic kay duro ang mga pumuluyo natin kag tagparamati nga amo gid pinakabahan nga pamangkot. Nagakaon ayhan ang mga marine fish or mga isda natin sa diyan sa Antique. Actually may unpublished ako nga study kaya ang mga isda gini-establish natin ang baseline data kang tanan nga klase ka mga isda diyan sa nga madakop ginadakop diyan sa Antique. With your question, may tatlo kita nga gina-identify dyan, no, nga isda sa Antique nga may possibility nga pwede mag-feed sa mga human flesh. Actually, Sir Arjan, ang may different types of na-explain natin na, no, may tatlo ka klase ka mga isda. Ang mga isda nga herbivore, kakain lang ka mga plants bla. May isda nga carnivorous, kag may isda nga omnivorous. So darwa ang carnivorous amura puro karni lang na nakaanda. Abay na no ang mga human flesh kag ang omnivorous kakain ka planktons kag karni. So so far base sa mga malam, no, wala particular nga isda gid nga pagkita na nakabangkay ikanon gid landa or they will feed on that particular species. Pero may possibility hambal ka duro ra may mga account rin kita nga pagkita na nakabangkay nagadugat ang locust or may particular nga isda. That's one. Number two, there's no specific study dyan pa sa Antique, pero may tatlo kita ka possible nga isda nga pwede avoid ang mga moray eels, ang mga bagis kag barakuda. Kaya mo yung specific nga mga isda nga trawis kita nung to carnivorous may canine teeth. Okay. So they could feed. Pero most ka mga dawin natin based sa akin nga research, no, unpublished research, 80% Sir Arjan ka mga isda natin sa Antique ang pelagic, meaning patas na ka mga tuna, sailfish, malasugi, wala sa naya nagalibot sa naya mong all around the world. Okay. From they follow a certain migratory path from Philippines to Japan, California, and Pacific. Galibot sa dara. Okay. So with your question, nagkakaon na yan ang mga isda dyan sa Antique. Para kanakan wala direct research ka. Okay. So ang mga tatlo to gin-mention mo Sir Ngambal, posible nga may mga isda to mga species ang fish to nga nagkakaon sang ano dabi sang karne and human flesh dabi or cadaver dabi. So ang tatlo nga to Sir just present na sa Antique for the clarification lang. Present ang mga eels lang na tawag natin intong, barakuda, mga
bulyos kag Bagis? yes kag ang mga sharks usually wala kay mga bagis gid sa Antique sa mga top predators gid especially sa mga gagmay. So mas dami pa gid Sir Arjan kung mamangkot natin no ang mga medical field man kung may correlation may poison ayhan or toxins ang pagkain ka cadaver. Pero so far halin ka una bisan may mga accounts nga nagalutaw wala man kita may nakita nga pagkain na kaisda automatic magkasakita na. Amang gambal ko gani Sir Lord lang sa lingkot. Actually kung hindi naman sa tion sa hindi baragyo, actually white man sa ginapangayo gid, pero rako man sa mga aksidente sang pagkalunod bla sa mga kadagatan naton, kag rugto mas duro pa ganito yung mga isda to, no kag why man nga gani sang balita kag report ang taga aquatic and ang aquatic resources BFAR nga hindi siya safe magkaon sa isda. Sir Floyd, your reaction? Sakto gud na Sir Arjan yung observation kag kita bilang licensed fisheries technologist mas basta mga amoy ang issue mas better nga scientific kita no depend kita sa research depend kita sa mga ano man ang mga storya ka mga kamalaman ka una nga may nagalutaw tong bisan dapat ang kulba hindi ka mungkin magkaon ang kulba laman natin kara is masakit kita or ang natin na-expect nga mapatay gani man. So kung sa matipot nga pulong Sir Floyd from the experts perspective and opinion sa Antique lang yabi nga presente nga mga species sa mga isda. Mambal naton nga bisan pa may nagututaw nga bangkay dyan, it is safe kag waiya sang may nagakaon nga isda sang bangkay rugya sa Antique, Sir Nixon, Sir Floyd. Hindi kita makahambal nga totally walang isda or magambal ka sa fisheries point of view magambal kita isda hindi lang na fish mo kundi may kalampay, may locust, anything nga aquatic flora and fauna anything nga fauna. So may possibility nga base sa mga kamalaman natin basta may nagalutaw nga bangkay hindi magkain kalukos, kakalampay, kabugaong mga particular nga species nga based lang gid Sir Arjan sa mga account man ka mga mangisda nga pag kita da kang bangkay nga galutaw amura ang mga isda dyan or ang mga aquatic species nga nagdudukot or naga-feed sa human flesh. Gani, no? So, Shudon, what's with this, is it really intentional? Nganing mga certain species bisang mga kaisdaan naton nga mga lamang dagat naton Sir Floyd intentional gid nga kung makita nila da nga nagutaw-utaw for example bi kun human flesh or cadaver da bi intentional nga makadto kag abaton gidanda kag kanon or ang kisa patas ng lukos nga rian nga daw kisa masalapay lang sa iya nga gilamoy. What's your point of view Mr. Floyd? Another good question, Sir Arjan. Ang feeding habits kang tanan nga mga aquatic flora and the fauna, they feed on anything that is based kung ano ang the diet. So, once nga any ramong bisan isda ra nga galutaw or bisan mga bagis ganira nga galutaw bagay na pag makita ra ka mga kalampay or locust, they will feed on it, especially nga lapad-lapad ba ang kadagatan. So hindi ra specific nga pagkita da nga maamuyan. The unique thing pagid gali kaatan nga mga isda grabe ka sensitive ang the nostrils. So ma-detect la din na dara nga may particular pagkaon. So patas ka mga migratory species pag mananan dara nga daw isog sa nga either bulod ng dara kanton or mapalagyo sanda. Pero usually wala kita nakita ng mga bangaw or mga manamit nga isda naga-feed sa nagalutaw-lutaw nga cadaver bangkay. So sometimes pwede man intentional because hambal mo ganit based on their diet, no? Sa ilang kinanglanon man sa ila sini nga survival man sa dalom dagat, so that's why nga ining mga nagalutaw-lutaw ni do attractive man para kananda or may araman kus ang ambal mo man nga ti do medyo na lang dabi, no? Do medyo na unintentional man nga do medyo na hapalwan niya lang bi or na igo niya lang to dabi pero way man tawod sa iya tani nga intention nga kanon niya gito Sir Floyd damo na.
Yes, Sir Arjan. Kag ako, kung sa layman's term ba, bisan magkaon pa mga particular species kaya, they have this digestive enzyme nga tunawon man ako whatever man ang ginakaon nanda. Kag kung kanon na natin, hindi, para kanakan, it's hindi gid toxic, harmful, or poisonous sa human health. Pero mura, as what I've said, na may gidad kung makapangayo makita kang opinion, no, or syempre ang from the medical experts man nga, Yes. nga opinion regarding this issue. Actually, I'm about to discuss it kay may mga studies man nga gin-feed ka naton, Sir Nick. It says just that nga mahuyaon gid man ni sa dabi, pro medical doctor ni. Mahuyaon lang hindi siya kuno komportable nga mag-discuss it on air. Pero may mga studies ni siya nga ginhalin pa kabi nga paangga kuno siya nga siling ko. Basi pwede mo da makuanan sang research. Tigin tawaan niya ko sa mga resources and I'll be discussing that in a while, Sir Floyd. Pero daw ka nami to sa imo hambal to nga ang isda has their own enzymes to really digest sa kung ano ang gina-intake nanda nga mga pagkaon, Sir Floyd, no? Damo na? Yes, Sir Arjan. Sa mga gina-research man natin ang feeding habits and behavior, no, ka mga particular species. Amo ra nga gina-encourage ko kita mga antikenyo, mga fishery technologists, kay na-establish ko rin dyan ang baseline data katanan nga klase kang isda dyan sa Antique. Amo ra mga particular issue like part tangige, kung mag-agi sa mga industrial areas nga may taas ang mercury content, so nagasulid ra sa isda, kag amo ra bawal kanang tangige nga may high concentration kang mercury. Pero ang the issue nga nagakaon ayan ang especially kahapon nga may nakita kita nga bayi to bay nga cadaver nga wala ron tulo kag lima kano to kung kikaon na yan to ka mga ako manamit natin nga mga isda para kanakanora. So ang i-avoid lang guro mura mga ginahambal ka mga madam talang anay nga mga lupos, bugaong kag kalampay. Okay. So, hindi talaga, kung pwede pa lang, hindi tayo pagpatiyan ng mga managmit mo ng mga, like, mga malasugi, mga bantalaan, no? Mga aloy, mga nagmit naman mo ng mga common nga mga isda dyan naton sa Mantique. So, it's not true kung sa kuan lang sa mga basic naton bing nga mga isda nga masamita ginahanda sa aton nga mga pagkaon sa panimalayta. So, it's still safe, Sir Floyd, nga magkaon niya sa mga kinandanta nga mga isda nga makita rin sa Antique, sir. Yes, Sir Arjan. As what I've said, 80% ka mga, based sa study ko, no, 80% ka mga isda natin na migratory. May dalawa ka klase ka isda, mong pelagic, amura nagalibot get all around the world. Kaga mga demersal, amura mga nag-uli sa nasan or sa dalong ka dagat. So ang aton laban nga mga manamit nga isda dyan ginabaligya, kung makita nyo sa mga merkado or dyan sa mga talipapa, these are the omnivorous species, nagakaon both kakarne kag mga planktons. Wara kita study even in scientific world nga directly eat naga-prey sa mga human cadavers or mga bangkay. So hindi gid magkabalaka aton mga kasmanoy. Halin pa yakapon gid nga Sir Arjan nga topic ko kag duro-duro nga pasalamat sa inyo programa no, sa Foro de los Pueblos. Yes, Kang K5 News FM kay naging natawan naton gid ka patahag ang aton mga tagparamati nga safe gyapon magkaon kang isda. Pero ginakasubo natin nga duro gid kaya katon mga isda nga apektado kay hindi sila nakapalawod Gani. So kaya hina ang balanay ka isda sa Antique. So sa on this perspective sa KT ang Baltatig Baragyo, do you expect, sir, nga magmahal man ang presyo sa isda? Oh yes sir, Sir Arjan, another good question. Ang aton nga presyo ga depends sa supply and demand. Oo. Pero sa scientific perspective naman, no offense man, pero thankful gani kita kaya mga bagyo this is the only way for fishes to grow. Kaya kung everyday kita nagapangisda, ang fishing pressure taas. Yes. So, do naman nakaginoo nga pagbuot nga once in a while, tawan natin man ka dapat mapuhay man natin dagat. By hindi dapat mapanagatan man. Gani, no? Sabagay kung may bagyo to, may nagapanagat, tapos kung tawain naman tayo ng pagpanagat. So doon, kung once nga bagyo, ganaba man ang iya, siniyang demand, no?
naminta sa mga fisher folks ba, sa mga fishermen naton, kaya hindi sila kapalaot, hindi sila kapalawod. Pero kung tawhay naman yati, mas nagarako ang kainganyo nga magpangisda, especially nga kung source of income nanda ang diyang pagpangisda, Sir Flord, no? Yes, Sir Arjan. Ang going back to your question, manhaw, saan ka ba, bawal pag yung issue, manhaw nga permi, nag-uran, nagkakaisda sa Antique, or duro ang supply natin every day dyan sa Antique, manhaw nga mahal. I think dalawa lang factor. Ang una, ang supply and demand, pangarwa, because of mahal ang ating nga crudo ka gasolina. Kaya di ba ang ating sa base at another study ko man yung value chain analysis, barato ang mga isda halin sa source. Pero syempre gina-transport bayra katan mga panting. So bahal nga factor kita na ang pagtaas ka nga crudo or gasolina nga nagadara ka mga isda kung sa diin mga panting ginabalga. Ang ambal gani pasang kilala ko siling nga ang isda ragya sa may Antique ginakadto na to danay gina-deliver na to pa fishing port sa Iloilo. Tapos kung hindi to mabuol, kung dito makumpra gid sa mga komprador man rugto nga kinanglan man sa amo nga sahi sang isda, balik na di sa aton nga nakaayos na sa Antique mo nang gamahal kuno Sir Flord. Sakta? So far daw wala pakita mi na monitor kay in terms of Sir Arjan of demand pagka usually pag abot na to sa Iloilo or Kalibo or Boracay upos na dayon ang mga duro dya ang mga komprador nga nagabakal sa Antique, especially just to give you another trivia, ang mga 100 kilos and above natin nga bantalaan nga ginadakop dya sa Antique, sa Libertad, sa San Jose, ginadarara directly to sa sa Jensan ka gina-export. So usually yung mga high value fishes natin dilitsot na ra sa mga first class nga mga restaurant or kung sa diin man. Pero we're very thankful kay wala kita ang atin nga diet da sa Antique. Usually mas preferred nato magkaagisda sa dagat compared to mga tilapia or mga freshwater fish. So I think ang reason gid na nagamahal ang isda natin dyan is because nga sa supply and demand, number 2, ang pagmahal ka krudo kang gasolina. Ang isda ko no to sa may Sibaste, tig 100 ang kilo na lang, lukos ko sa 60 na lang sa may Banwa kang Sibaste, Sir Flord. Ang that's amura bisan ako actually bisan nagalo off the record bisan nga may balita pa kahapon ang dapli naman namit magyapon kaan ka lukos da sa Tibyao. Ano mga lukos nga kanatap-latap kay Urang tara sa atong kultura mga amore. Gani. Kag especially kung nakamaan ka, doon di ka man dabi mapuhang Sir Flor. Nagalang kiti mo ng kisabla, ginatik advantage ang diyang mga perpetrators sa social media nga ang ang kainaan kag wala gid ang ihibalo kisang kakulang sang ihibalo kang aton kadya yang nga mga pumuluyo. That's why nga daw kapati-pati lagi. Now, which is supposed to be hindi dapat, and it pays to consult gid sa aton mga expert like Mr. Flord Nixon Kalawag nung isa na ka fishery expert. Sir, in conclusion, sir, ang imo na lang bimensahe kay daw kulabos pa may second portion pa ko bro by sir. Ang mensahe mo Sir Flord sa mga pumuluyo nga nagapamati tlad ka naton. Sa liwat no Cruhay Antique kag sa tanan nga mga Antiqueños all around the world, gusto tagi ko na Sir Arjan ni congratulate kay nami yung klase ka topiko today ang is it safe to eat marine fishes or safe ayhan magkaan ka mga isda sa dagat, especially to sa mga banwa gid mentioned mo, para kanakon very safe, especially nga most ka mga isda natin highly migratory or mga pelagic ang mga ginadawi natin. So kung very conscious ka mo sa inyong health, kag hindi ka mo gusto pagmasakit, avoid lang natin to mga particular species nga mentioned ko. Wala mo kita kakain kapag so mga eels, no? Kag barakuda, kag ang kalampay, kag lukos. Pero other than that, I think they have these particular species, mga Sir Arjan, may mga digestive enzymes man nga cannot directly affect our health or our aton nga the way of eating. So sa tanan ng mga tagparamatikang K5 News FM kag sa Foro de los Pueblos, hindi kay mo magkabalaka nga makakaan naman kanu sa naka manok kag baboy ay hindi safe. So with that, I suggest nga panayon kita nga mag stay healthy
be Yes. happy. Ay ang isda kag wala swamo kit narang sekreto kang masadya kag malawid nga pangabuhi. Insakto, gid. With this note ka nami sa atong discussion, informative gid kag educational informat gid Mr. Floyd Nixon Kalawag. Duro-duro gid. Nga salamat sa imong nga tiyempo nga gintao ka namon rigya, mabuhay ka kag halong ka murugyan sa may Northern Antique, Mr. Floyd Nixon Kalawag, sir. Thank you again, Sir Arjan, kag sa bilog natin kang Foro de los Pueblos. Duro-duro nga salamat, Truhay Antique, kag halong kita kay padayon kita kag may magasulod pa nga darwa ka bagyo, especially sa ato mga mananagat kag mangunguma. Dapat amoy agid ang chimpo kang matutuod nga tigkiriwi or tagkiriwi. Mabuligay lang kita kag andam gid permi, especially ang mga okay lang, Sir Arjan, Yes, sir. pangabay natin no ang mga nagauli sa mga danger zone, sa mga baybay, Yes. sa mga binisuba, sa mga dike kag mga landslide areas, evacuate ron kamo. Kaya closely monitor man ka natin kaya ang mga national agencies kung paano Yes. kita buligan. So I think dinalistaran kaya ang Yes. ating nga mga displaced families sa kada evacuation centers. We're very thankful nga very active gid ang aton nga mga ang aton provincial government kag ang mga local government agencies para mabuligan, especially ang mga kabus kag ang mga displaced natin nga family. So halong kay kita, Sir Arjan, congratulations sa imong mga programa kag duro-duro gid nga salamat sa opportunity nga ma-share natin ang aton knowledge kag opinion regarding sa issue on is it safe to eat ang mga marine fishes sa Antique. Alright. So, Antique, God bless sa tanan. Alright. So nabatian si Mr. Floyd Nixon Kalawag. Tato nga jabang nuwa nga pagpangalabaw, salamat gid Mr. Floyd. Foro de los Pueblos. Namig na